Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3266. Mukhang di natutuwa si Grady habang sinasabi, kasalanan mo ito Lolita. Narinig ko na nasunog daw ang taniman mo kaninang umaga kaya napalapit ako para tingnan kung ano ang nangyayari, hindi ko naman inasahan na sisisihin mo ako rito. Nagmukhang seryoso ang mukha ni Grady nang sabihin niya ito habang nagpapakita ng pagkatuso ang kanyang mga mata. Tama ang hinala ni Lolita dahil ang mga tauhan talaga ni Grady ang sumunog sa kanyang taniman, pumunta lang ito para tawanan ang nangyari. Pero agad pa rin siyang nagdalawang isip nang makita niya ang seryosong mukha ni Grady. Dito na umabante si Grady habang sinasabi na, Lolita, narinig ko na pumirma raw ang pamilya Damien ng isang partnership agreement sa wine refinery company ni Mr. Khan ng ilang buwan na ang nakalilipas. Hindi magtatagal ay masasali na kayo sa mga supplier nito ng ubas na panggawa nila ng wine. Sayang lang dahil nasira ang mga pananim mong ubas ngayon. Siguradong lalabag ang pamilya Damien sa sandaling hindi nyo sila masuplayan ng ubas. Nagbago naman ang itsura ni Lolita habang nanlalamig na sumagot ng anong pinagsasabi mo. Nagmukha siyang kalmado habang nagpapanik sa kanyang dibdib. Tama nga si Grady, pumirma nga ng kasunduan ng pamilya Damien sa wine refinery ni Conang kaya kinakailangan nilang mag-supply ng ubas na panggawa ng wine sa kumpanyang ito taon-taon. Sinira ng sunog ang mga pahinog ng ubas na i-deliver ng pamilya Damien sa susunod na mga araw, siguradong malaki ang multa na kanilang babayaran sa sandaling hindi nila ito made-deliver sa tamang oras. Huwag ka nang masyadong manlamig sa akin Lolita, nandito ako para tulungan ka sa problema mo. Alam mo namang matagal nang magkasundo ang ating mga pamilya, nakangiting sagot ni Grady. Dito na siya nagpatuloy sa pagsasalita. Nakatanggap ako ng balita na magdadaos daw si Mr. Conang ng isang private banquet sa Pearl City mamayang tanghali. Maaaring natin kunin ang pagkakataong ito para makasalamuha si Mr. Conang. Agad na nang inig ang buong katawan ni Lolita sa kanyang narinig kaya hindi na nito mapigilan pa ang kanyang sarili na sabihin. Talaga kahit ano pa ang pinagmula ng apoy na yon, nasira na ito ang mga pananim niyang ubas. Maaari niya sigurong pag-aanin ng lahat sa sandaling makausap niya si Mr. Conang ng mag-isa. Pero isang kilalang lalaki si Mr. Conang kaya paano niya ito makakaharap ng ganoon kadali? Agad na tumaas ang ngiti ni Grady nang makita niyang interesado si Lolita sa kanyang mga sinasabi. Dito na siya dahan-daang lumapit kay Lolita habang sinasabi na, maraming beses nang nagtrabaho ang pamilya McLaren kasama si Mr. Conang nitong mga nakaraang taon. Isa na siyang malapit na kaibigan sa amin, kaya maaari kitang dalhin sa banquet mamayang gabi kung gusto mo. Di na niya inobserbahan ang pagbabago sa itsura ni Lolita, sa totoo lang ay hindi talaga nagtrabaho ng magkasama ang pamilya McLaren at si Mr. Conang at ilang beses pa lang itong nakakausap si Grady at hindi rin magkainigan ang turingan nila sa isa't isa. Sinabi lang ni Grady ang bagay na ito para magkaroon ng pagkakataong makasama niya si Lolita. Pinlano ni Grady na lasingin si Lolita sa sandaling umattend ito ng banquet, magagawa na niya ang lahat ng gusto niya sa sandaling malasing ito ng husto. Matanda na si Damien kaya hindi na kailangan pang mag-alala ni Grady, para naman kay Daryl nakakasiguro siya na hindi niya ito seseryosohin. Agad na nagalit habang napapasara ang mga kamao ni Grady nang maisip niya si Daryl, buwisit walang awa akong inabuso ni Daryl sa harapan ng maraming tao sa kasalan kahapon. Nagawa niya akong ipahiya kaya dapat lang na maghiganti ako sa ginawa niya sakin. Dito na nagdalawang isip ang napapakagat sa kanyang labi na si Lolita habang nagtatanong ng, ipapakilala mo ako kay Mr. Conang, bakit parang bumait ka yata sakin ngayon Grady? Iniling naman ni Grady ang kanyang ulo habang seryosong sinabi na, bakit ba hindi mo ako pinaniniwalaan Lolita? Huwag mong kakalimutan na magkaibigan ang mga pamilya natin. At marami na ring naging koneksyon ng ating mga pamilya sa mga hinahawakan nating mga negosyo, siguradong bababa ang kita ng McLaren sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa pamilya Damien ang dahil sa nasunog mong taniman. Kaya masasabi mo nang tinutulungan ko rin ang aking sarili sa problemang ito, naging perpekto ang ginawang pag-arte ni Grady.
Napuno ng emosyon ang kanyang mga salita kaya hindi na ito nasagot pa ni Lolita. Nag-isip muna si Lolita ng mga ilang segundo bago ito itango ang kanyang ulo at sabihin, sige pupunta na ako sa banquet kasama ka. Hahaha, kumagat na rin siya sa pain ko tuwang-tuwa na sinabi ni Grady, lumalalim na ang gabi hindi na dapat tayo magpatumpik-tumpik pa, halika na hihintayin kita sa sasakyan nagmamadali nitong sinabi. Kabanata 3267, at pagkatapos ay agad na itong sumakay sa isang carwaheng hinihila ng mga unicorn di kalayuan mula sa kanyang kinatatayuan. Tumulo naman si Lolita sa mga tagapaglingkod sa paligid habang sinasabi na, umuwi na kayo at sabihin kay Lolo ang tungkol sa nangyari. Sabihin ninyong babalik din ako pagkatapos kong umattend ng banquet, opo miss sagot ng mga tagapaglingkod bago ito tumalikod at umalis. Samantala naglalakad naman si Daryl mula sa malayo. Nagmadali itong umalis pagkatapos nitong magpaalam kay Olena, agad siyang nagulat sa kanyang nakita. Kasalukuyang nakatayo si Lolita sa tabi ng gate papasok sa taniman, malinaw na makikita ang pagod at kawalan ng pag-asa sa mukha nito. Nakita niya rin ang isang malapit na carwaheng hinihila ng mga unicorn na nakaparada sa isang tabi. Nakita niyang nakasakay dito si Grady na nagpapakita ng nagmamalaking itsura sa kanyang mukha. Ano ang nangyayari bakit nandito si Grady, isip ni Daryl habang naglalakad ng mabilis palapit. Dito na nakita ni Lolita si Daryl kaya agad itong nainis habang sinasabi na, bakit ka nandito isa na rin akong miyembro ng pamilya Damien ngayon. Mayroon daw nangyari sa taniman kaya agad akong nagpunta para tingnan ito, nakangiting sinabi ni Daryl bago ituro si Grady na nakasakay sa karwahe, ano ang problema niya bakit siya nandito. Nainis naman ng husto si Lolita sa mga sandaling ito pero agad pa rin itong ipinaliwanag ang lahat. At pagkatapos nilang mag-usap, agad na sinabi ni Lolita na, dadalo ako sa isang private banquet kasama ni Grady mamaya. Kaya umuwi ka na at huwag mo na akong sundan, natigilan si Daryl ng isang sandali nang marinig niya yon, pero agad pa rin niyang naintindihan ang buong pangyayari. Hindi mo po pwedeng pagkatiwalaan si Grady huwag kang sumama sa kanya. Buwisit hindi pa rin talaga tinitigilan ni Grady si Lolita, gusto niya itong dalhin sa isang private banquet kaya nakakasiguro ako na hindi maganda ang binabalak nito ngayon, isip ni Daryl. Hindi mo na kailangan pang alalahanin ang ginagawa ko, hindi naman nakinig sa kanya si Lolita. At pagkatapos ay naglakad na ito papunta sa karwahe, sa totoo lang ay hindi talaga gusto ni Lolita na makasama si Grady, pero kinakailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa negosyo ng kanyang pamilya. Pero wala nang interes pa si Lolita na ipaliwanag ang lahat kay Daryl, paano magagawa ng isang impulsive na taong maintindihan ang kanyang gagawin, baka kung ano pang gawin ito sa kanila hindi ba? Buwisit agad namang nainis si Daryl nang hindi siya pansinin ni Lolita. Pagkatapos ng kasunod na segundo ay agad siyang hinabol ni Daryl, hayaan mo akong sumama sa'yo kung gusto mo talagang umalis. Bakit ba pinagpipilitan mong sumama Daryl, sinabi ko na sa'yo na wala ka nang pakialam sa mga plano ko. Naiinis na sinabi ng walang pakialam na si Lolita. At pagkatapos ay agad na huminto ang karwahe sa kanyang harapan, dito na nagmamadaling sumakay si Lolita sa karwahe. Nakita naman ng nasa karwaheng si Grady, si Daryl kaya agad niya itong inasar, iniisip ko kung ano ang nakapagpatagal kay Lolita, mukhang ang nakikitirang manugang lang pala ang kumausap sa kanya. Mayroon kaming aayusin ni Lolita tungkol sa mga negosyong hawak ng aming mga pamilya kaya maaari ka nang umuwi para makapagpahinga ka ng maayos hahaha. At pagkatapos ay nagmamadali nitong ipinaandar ang karwahe, galit namang tumayo roon si Grady habang naririnig niya ang palayo ng palayong tawa ni Grady. Masyadong matigas ang ulo ni Lolita, bakit ba hindi siya nakikinig sakin, isip ni Daryl habang sumusugod para sundan ang mga ito. Kabanata 3268. Pagkatapos ng kalahating oras ay sinundan ni Daryl ang karwahe papunta sa isang pribadong mansyon na nakatayo sa tabi ng dalampasigan. Naging dambuhala ang mansiyong na may napakagandang disenyo sa loob. Ito ay walang iba kundi ang pribadong mansyon ni Cunham. Kasalukuyang ginaganap sa mansyon ang isang private banquet kaya ito binabantayan ng napakaraming gwardya sa pinto. Kinakailangan munang ipakita ng mga bisita ang kanilang imbitasyon para makapasok sa bantay saradong lugar na ito. Gusto sanang pumasok ni Daryl pero agad niyang pinigilan ang kanyang sarili, nagawa niyang bugbugin at ipahiya si Grady sa maraming tao noong umattend sila ng kasal. Hindi na siya dapat pang magpadalos-dalos ngayon,
Habang nag-iisip napansin ni Daryl ang isang kahinaan sa seguridad na matatagpuan sa likurang hardin ng palasyo. Tahimik siyang naglalakad papalapit dito bago pumasok nang walang kahit na sinong nakakapansin sa kanya. Huminga ng malalim si Daryl nang nakarating siya sa mansion at nakita ang mga nagaganap sa main hall nito. Marami na ang mga bisita sa hall at ang bawat isa sa mga ito ay mga taong may mataas na estado sa buong Pearl City. Marami ring mga kinatawan ng iba't ibang mga pamilya sa ibang mga syudad ang umattend sa banquet. Hindi pa dumarating ang host ng banquet na itong si Conang kaya walang tigil na nag-usap-usap at nagtawanan ang mga bisita sa kanilang mga kinaroroonan. Maraming mga tagapaglingkod ang naglakad sa hall habang dala-dala ang kani-kanilang mga wine at mga plato na puno ng prutas habang umiikot sa paligid nito ang isang masaya at masiglang aura. Hindi na maiwasan pang mapabuntong hininga si Daryl sa kanyang sarili nang makita niya iyon. Nag-enjoy ang mga mararangyang pamilya sa buong Roland Continent, pero hindi pa rin niya alam hanggang sa mga sandaling ito na ang nag-organisa sa pagdiriwang na ito ay walang iba kundi si Conang kakikilakilala pa lang niya kanina. Nagugulat namang tumingin si Daryl nang nakita niya sina Grady at Lolita na nakaupo hindi kalayuan sa kanya. Dito na siya naglakad palapit sa mga ito nang walang pag-aalinlangan. Kasalukuyan nag-uusap sina Grady at Lolita kaya hindi nila magawang mapansin si Daryl. Sinusubukang pasayahin ni Grady si Lolita sa mga sandaling ito. Lolita, agad kitang ipapakilala kay Mr. Conang sa sandaling dumating ito. Huwag kang mag-alala dahil matagal na kaming magkakilala ni Mr. Conang kaya sigurado ako na bibigyan niya ako ng pabor para rito. Nakangiting sinabi ni Grady habang hawak-hawak ang isang baso ng wine. Tumango namang sumagot si Lolita ng magaling kung ganoon. Paano mo pala ako pasasalamatan sa sandaling matapos natin ang problemang ito? Nakangiting sinabi ni Grady habang uhaw na tinitingnan si Lolita. Hindi naging comfortable si Lolita sa naging tingin ni Grady habang sumasagot ng, ano ang gusto mong gawin ko? Hahaha, dito na biglang naging direkta si Grady habang inilalapit ng husto ang kanyang sarili. Hahaham, naisip ko sana na sumama ka sa akin pagkatapos ng banquet na ito. Agad namang nanginig at napahiya si Lolita sa kanyang narinig habang nagliliyab ang dibdib ni Daryl habang nakatayo sa likuran ng dalawa. Buisit masyado ng ubos ang hiya ni Grady, ang lakas ng loob niyang humingi ng ganitong klase ng request kay Lolita. Hindi na niya mapigilan pa ang kanyang sarili habang sinasabi na, hinding-hindi sasama sayo si Lolita mamayang gabi. Agad na nagalit si Grady nang marinig niya ang isang boses sa kanyang likuran, buisit sino ang, dito na siya nagsimulang sumigaw. Pero agad niyang nilunok ang kanyang mga sinabi nang makita niya si Daryl ang nagsabi nito, buisit si Daryl pala yun. Tumama ang paningin ni Grady kay Daryl bago nang inig ang buo nitong katawan. Dito na niya naalala kung paano siya tinorture ni Daryl sa kasalan na kanilang dinaluhan, ito ang nagbigay ng matinding takot sa dibdib ni Grady. Pero agad pa ring lumakas ang kanyang loob nang maalala niya kung nasaan sila ngayon. Iniisip ko kung sino ang nagsabi nito, ang nakikitirang manugang lang pala ito, nanlolokong sinabi ni Grady kay Daryl. Agad namang nagising sa katotohanan ng isipan ni Lolita habang napapakunot na nagtatanong ng, bakit ka nandito, Daryl? Naguluhan siya habang nagtatanong ng, wala ka namang imbitasyon kaya paano ka nakapasok dito? Sasagat na sana si Daryl nang bigla siyang pigilan ni Grady sa pagsasalita, kailangan mo pa bang tanungin yan, ngisi ni Grady? At pagkatapos ay sarcastic nitong sinabi na, sigurado ako na pasimple itong pumasok habang nakatalikod ang lahat. Ito ang pribadong banquet ni Mr. Conang at si Daryl ay isa lang nakikitirang manugang kaya paano ito magkakaroon ng kakayahang dumalo rito. Napakagat naman ng husto sa kanyang labi si Lolita habang nakasimangot na sinasabing, umuwi ka na ngayon din, Daryl. Kabanata 3269. Ang mga taong umattend sa banquet ni Mr. Conang ay mga kilalang tao sa city habang si Daryl naman ay isang taong mahilig sumunod sa bugso ng kanyang damdamin kaya hinding-hindi niya ito hahayaang ipahiya siya sa lugar na iyon. At bakit naman ako aalis dito? Hindi nag-isip na sinagot ni Daryl gamit ang determinadong tono ng kanyang boses. Tumingin siya kay Grady habang sinasabi na, hindi kanya sinama rito para tulungan. Alam mo na siguro kung ano ang gusto niyang makuha sa'yo kaya hindi dapat tayo umattend ng banquet na ito. Sumama ka na sa akin pabalik, napakagat naman ng husto si Lolita sa kanyang labi habang nakakaramdam ng pagkabahala at galit. Pero hindi niya pa rin alam kung paano niya sasagutin si Daryl,
Dito na tumawa at nang asar si Grady kay Daryl. Hahaha, sinabi mong hindi ko tutulungan si Lolita. Daryl, pero mayroon ka bang paraan para tulungan siya? Ano pa bang kaya mong gawin maliban sa pakikipag-away at pamamahiya sa iyong asawa? Nakuha ng tawa ni Grady ang atensyon ng mga tao sa kanyang paligid kaya agad na napatingin at napaturo ang karamihan sa kanila. Ha, hindi ba't ito ang nakikitirang manugang ng pamilya Damien? Narinig kong ang minalas daw sa pagpapakasal dito ang batang anak na babae ng pamilya Damien, siya nga ang lalaking iyon. Mukhang isa nga itong lalaki na nabubuhay sa yaman ng kanyang asawa, para tuloy itong isang bulaklak na bumagsak sa isang dumi ng baka. Sumama ng husto ang damdamin ni Lolita sa ginagawang pag-uusap ng lahat, sinabihan ko si Daryl na umalis pero tumanggi pa rin ito. Tingnan mo tuloy ang nangyari, nasira na ang reputasyon ng aking pamilya dahil sa kanya. Hindi naman nagpakita ng kahit na anong emos iyon si Daryl habang bumubulong siya kay Lolita ng, halika na Lolita. Tama na Daryl, dinala ko rito si Lolita para pag-usapan ang tungkol sa negosyo ng kanyang pamilya kaya huwag mo kaming ipahiya rito, nanlolokong sinabi ni Grady. Hayop talaga ang mangmang na ito, magsasalita na sana ang nakasimangot na si Daryl. Pero biglang nagkagulo ang lahat habang dahan-daang naglalakad ang isang middle-aged na lalaki, ito ay walang iba kundi si Connor. Agad na nagmadaling bumati ang lahat nang makita nila si Connor. Mr. Connor, hahaha, nandito na rin si Mr. Connor, mukhang masigla ngayong araw si Mr. Connor. Ang mga pamilyang nagpunta rito ay may mga taniman ng ubas habang si Connor naman ang nagmamay-ari ng pinakamalaking wine refinery sa buong Crescent Moon Principality. Para nang naging isang Diyos ng kayamanan si Connor para sa kanya, kaya natural lang palapitin nila ang kanilang mga sarili rito. Ngumiti naman si Grady habang mabilis na bumabati kay Connor, nagkita po tayong muli Mr. Connor. Napuno ng pagbati ang buong hall habang si Daryl lang ang nag-iisang nakatayo roon ng kalmado ba para bang wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Ngumiti naman si Connor habang hinaharap ang pagbati ng lahat, makinig kayong lahat, nahuli ang aking pagdating dahil sa mga bagay na kinakailangan kong asikasuhin kanina. Habang nagsasalita, tumama ang paningin ni Connor kay Daryl kaya agad na nanginig ang kanyang dibdib habang mabilis na lumapit at nasusurpresang sinabi na, si Mr. Daryl ay isa sa mga kaibigan ni Olena. Kaya natutuwa ako sa bigla niyang pagdating sa pribado kong banquet. Agad na natigilan ang lahat ng nakakita sa eksenang ito. Ano ang nangyari? Kilala ni Mr. Connor ang nakikitirang manugang na ito ng pamilyang Damien. Agad na nakipagkamay si Connor kay Daryl nang makarating siya sa harapan nito habang nasa sabik na sinabing, Sir, hindi ko inaasahang makikita kita rito. Kabanata 3270. Agad na natigilan ang lahat sa mga sandaling ito, hindi ba't ang lalaking iyan ang nakikitirang manugang ng pamilya Damien? Oo nga, kaya paano niya nakilala si Mr. Connor, hindi kaya may iba pang pagkatao ang nakikitirang manugang na ito? Nasurpresa ang lahat habang walang tigil na nakikipag-usap sa isa't isa, maging si Lolita ay natigilan sa kanyang narinig habang nabablangko tumititig kay Daryl, hindi na siya nakapagsalita pa sa mga nangyari. Ano ang relasyon niya kay Mr. Connor isip nito, nang magising ang kanyang isip ay agad nitong tinanong si Daryl ng, kilala niyo ang isa't isa Daryl? Sa wakas ay nagising na rin sa katotohanan ng isipan ni Lolita, hindi nito napigil ang tanungin si Daryl ng, kilala ninyo ang isa't isa? Siguradong si Lolita ang magandang babae na ito, ako at si Daryl, sabi ni Daryl nang biglang maputol ng ginagawang pagtingin ni Daryl ang kanyang pagsasalita. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan, paano ko naman makikilala si Mr. Connor, naniniwala ako na nagkamali lang ng pagkakakilala sa akin si Mr. Connor, nakangiting sinabi ni Daryl. Nagmukhang seryoso si Daryl nang sabihin niya yun habang patagang kumikindat kay Connor. Isang matalinong lalaki si Connor kaya agad niyang naintindihan na ayaw ipakilala ni Daryl ang kanyang sarili. Kaya agad niyang hinawakan ang kanyang noo habang napapahiyang ngumiti at sinasabing, oh tama ang lalaking ito, napagkamalan ko nga lang siya. At pagkatapos ay magpakumbaba siyang ngumiti kay Daryl, pasensya na dahil kamukha ka ng isa sa matatalik kong kaibigan. Hay, napabuntong hininga na lang ang lahat nang marinig nila yon. Mukhang nakapagkamalan nga lang ni Mr. Connor si Daryl kaya walang kinalaman dito ang nakikitirang manugang na ito. Kasabay nito ang pag-iisip ng maigi ni Lolita habang nakaramdam ng pagkadismaya sa kanyang sarili. Inakala niyang magkakilala sina Daryl at Connor,
Kung ganoon ay hindi na niya kinakailangan pang alalahanin ang magiging kapalit ng nangyaring breach of contract matapos masunog ng kanilang taniman. Sayang dahil isa lang pala itong hindi pagkaintindihan, hindi naman maiwasang mapang-isi ni Grady na nakatayo sa tabi ni Lolita. Kung ganoon ay nagkamali lang pala ng pagkakakilala si Mr. Connang, buwisit ginulat talaga ako nito ngayon. Sinubukang purihin ni Grady si Connang habang sinasabi na, Mr. Connang ang lalaking ito ay ang nakikitirang manugang ng pamilya Damien. Umaasa lang siya sa kanyang asawa kaya hindi na natin siya dapat pang pag-usapan. Oo nga pala patagang pumasok ang lalaking ito sa banquet kaya hayaan na nating hulihin siya ng mga bantay. Agad na napatingin ang lahat kay Daryl nang marinig nila yon. Nagpunta ang lalaking ito nang hindi siya iniimbita, siguradong paalisan na ito ni Mr. Connang. Pero hindi naman pinansin ni Connang si Grady habang nakangiting humarap kay Daryl, Sir napagkamalan kitang ibang tao. Ipinapakita lang ito na nakatadhana tayong magkita. Kung ganoon ay okay lang ba sa'yo na maging magkaibigan tayo? Nagmukhang mabait si Connang nang sabihin niya yun, nagsisinungaling lang siya syempre dahil si Daryl talaga ang kaibigan ni Olena kaya paano niya ito magagawang ipagtabuyan. Natigilan ang lahat sa ginawa ni Connang, gustong makipagkaibigan ni Mr. Connang sa nakikitirang manugang na ito. Nag-isip muna ng isang sandali ni Daryl habang walang pakialam na sinabing, hindi talaga ako mahilig na makipagkaibigan. Pero ngayong natutuwa ka na maging kaibigan ako okay lang sakin na makipagkaibigan sayo. Dito na natigilan ang mga tao sa kanyang paligid, nasisiraan na yata ng bait ang lalaking ito, si Mr. Connang na ang nakipagkaibigan sa kanya pero nagawa pa rin itong magdalawang isip sa kanyang sagot. Magaling natutuwang sagot ni Connang, dito na niya tinawag ang maid para magdalawa ng 2 baso ng wine habang sinasabi kay Daryl na, natutuwa akong makipagkaibigan sayo, halika uminom tayo ng magkasama. Tumango naman si Daryl at nakipag-toast kay Connang, kasabay nito ang pagbabago ng itsura sa mukha ng lahat habang naiinggit at nagseselos nilang tinititigan ni Daryl.